Sa COMELEC dahil sa pagpapakalat daw ng fake news patungkol sa halalan, sa Korte Suprema naman dumulog ngayong araw si Attorney Harold Respicio para questionin sa kataas-taasang hukuman ang suspension of proclamation na inilabas ng komisyon laban sa kanya. Hiling ni Respicio sa Korte Suprema na agad itong makapagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa COMELEC at siya ay maiproklama na sa pwesto bilang nanalong Vice Mayor sa Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Sa isang demokratikong sambayanan katulad ng ating bansa, ang pinakamahalaga po ay ang direktang mandato ng taong bayan. At hindi dapat yan pwedeng mabuwag ng kahit na sino mang nagmamagaling na appointed official lamang, kahit national pa man, katulad ng mga commissioner ng COMELEC. Para ako'y pigilan nila sa aking pagkadeklara, kailangan nilang magbigay ng napakabigat na ebidensya para patunayan na ang sinasabi nilang fake news ay totoo nga ang fake news. COMELEC, kayo talaga ang fake news. Dahil yung 3.5 na nasa loob ng lahat ng makina sa araw ng eleksyon ay hindi yun yung na-audit na nasa source code audit report. At kayo din ang fake news dahil yung mga pinapadalhin ninyong data mula sa automated counting machines ay dumadaan pala sa intermediary server. Pinapakailaman ninyo para posible para sa inyo na dayain ang resulta ng eleksyon. Yung sinasabi ninyong fake news na sinasabi ko na bawal i-connect ang automated counting machine sa internet, sinunod nyo naman. Paano naging fake news yun? Mas daig pa ninyo ang isang diktador dahil kayo na ang nagdidikta mismo ng kapalaran ng ating bansa. Git nito, walang merito ang disqualification case na inahain sa kanya ng poll body. Ayon sa batas, sabi, dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala. Dahil ang intention ko lang ay patasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sinunod nga nila, therefore, hindi ko intention na i-disrupt yung election process. Pangalawa, meron bang nagulo ba ang ating eleksyon? Natapos naman ang ating eleksyon, nangyari naman ng maayos, sabi nga ni Chairman George Garcia. Hindi rin daw dapat namumulitika pa ang COMELEC dahil tapos na ang eleksyon. Hindi na po ito panahon ngayon para mamulitika pa at para usigin pa yung mga taong nakasakit sa inyong damdamin. Chairman George Garcia, kayo po ay humahawak ng isang national post na sensitibo. Kaya dapat lang po kayo ay managutan sa taong bayan. Kapag meron pong taong nagsasabi ng inyong kamalian, tanggapin niyo po ito ng very humble at sana po ay approach ninyo professionally at hindi niyo dapat uusigin ang kahit na sino mang nais na i-correct lamang ang mga maling nangyayari sa ating gobyerno. Matatandaan na una na ring dumulog sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List at humiling na magpalabas ito ng TRO laban sa suspension of proclamation ng COMELEC. Nakakuha ang party list ng mahigit 2 milyong boto at 3 upuan sa Kongreso pero bigong makakuha ng proklamasyon dahil din sa kanyang nakabinbin na disqualification case sa poll body. Una namang sinabi ng COMELEC na handa itong sumagot sa mga petisyon na maiaakyat sa Korte Suprema laban sa kanila. Tiniyak din ito na bago ang June 30 ay makakapagpalabas na ang poll body ng resolusyon sa mga pending cases sa komisyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay nag-file kami ng TRO para pigilan ang pagpigil ng COMELEC sa pagproklama sa akin bilang palalong kandidato bilang Vice Mayor ng aming bayan sa Reyna Mercedes, Isabela. Tandaan po natin, sa isang demokratikong sambayanan katulad ng ating bansa, ang pinakamahalaga po ay ang direktang mandato ng taong bayan. At hindi dapat yan pwedeng mabuwag ng kahit na sino mang nagmamagaling na appointed official lamang, kahit national pa man, katulad ng mga commissioner ng COMELEC. Para ako'y pigilan nila sa aking pagkadeklara, kailangan nilang magbigay ng napakabigat na ebidensya para patunayan na ang sinasabi nilang fake news ay totoo nga ang fake news. COMELEC, kayo talaga ang fake news. Dahil yung 3.5 na nasa loob ng lahat ng makina sa araw ng eleksyon ay hindi yun yung na-audit na nasa source code audit report. At kayo din ang fake news dahil yung mga pinapadalhin ninyong data mula sa automated counting machines ay dumadaan pala sa intermediary server. Pinapakailaman ninyo para posible para sa inyo na dayain ang resulta ng eleksyon. Yung sinasabi ninyong fake news na sinasabi ko na bawal i-connect ang automated counting machine sa internet, sinunod nyo naman. Paano naging fake news yun? Mas daig pa ninyo ang isang diktador dahil kayo na ang nagdidikta mismo ng kapalaran ng ating bansa, hindi man lang kayo nahalal ng direkta ng taong bayan. Bakit daw yung ibang mga susunod pero kayo daw po kasama sa pag-vote
Ang nagrereklamo po ay buong taong bayan. Hindi mo kailangan ng napakagaling na tao para maintindihan ito. Ang audited source code ay 3.4, may sariling hash. Ang nakalagay doon sa makina ay version 3.5, may sariling hash. Ang tanong, magkapareho ba yung 3.4 at 3.5? Hindi po magkapareho. Posible ba na nagtanim ng daya doon sa 3.5? Posible. Malalaman ba natin yon? Hindi, dahil hindi yon yung na-audit. Ang tanging paraan lamang para ma-rectify ng COMELEC ang pagkakamaling ito ay i-open source nila yung 3.5 at tayo mismo ang makakita kung anong kalokohan ang ginawa nila doon sa software na yon. Kayo ho'y nanalo at pandaraya doon sa pagkapanalo ninyo? Hindi ko sinasabi na merong pandaraya, pero maraming pagkukulang ang COMELEC sa kanilang pag-govern ng ating election process na ito. Una, sa software, hindi tamang software ang nilagay nila doon sa makina. Therefore, posible ang daya. Wala tayong confidence doon sa integrity ng resulta ng eleksyon. Pangalawa, doon sa transmission, hindi nila diniretso sa mga transparency server yung mga lumalabas na data mula sa automated counting machine. Pinapadaan muna nila sa data center 3, posibleng may ma-manipulate na data doon, posibleng manipulated na yung mga data na lumabas sa COMELEC server at sa mga transparency server. Kapag merong mga malalaking doubts pagdating sa software mismo at pagdating sa transmission, meron ba tayong confidence doon sa resulta ng eleksyon? Wala. Kahit ako ay nanalo, sinasabi ko sa inyo, itong lahat ng sinasabi ko ngayon ay naninindigan ako para sa susunod na eleksyon, hindi na mangyari ang ganitong garapalang pandaraya. Okay. Attorney, yung ano lang po